Isang makulimlim na gabi, habang naghahanap ng makakain si Maria Labo sa dalampasigan, nakarinig siya ng samut-saring tunog. Kinabahan siya nang palakas ito ng palakas na parabang papalapit ito sa kanyang kinaroroonan. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman kaya hindi na rin siya nagkaroon ng tsansa pang magtago nang tumutok sa kanyang muka ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa isang flashlight. Umangil siya ng bahagya dahil sa galit at sensitibo ang kanyang mga mata sa ilaw. Tumambad sa kanyang harapan ang isang grupo ng mga mamamayan na nakatitig sa kanya. Hubad ang kanyang katawan. Kaya naman, laking pagtataka ng kanyang mga kaharap kung bakit ganoon ang kanyang kalagayan. Naputol ang kanilang pagtititigan nang lumapit sa kanya ang isang babae. Nagulat siya nang balutin ng babae ang kanyang katawan nang dala-dala nitong tela. Lumapit naman ang isang binata sa kanya sabay ngiti. Inalok siya nito na sumama sa kanila. Hindi kaagad nakapagsalita si Maria Labo at tumango na lamang. Sa matagal na panahon, ngayon lamang siya nakakita muli o nakipag-usap sa mga mortal na tao. Buong paglalakad nila ay tahimik lamang si Maria Labo. Hindi rin naman siya kinakausap ng mga kasama dahil siguro ay hinahayaan muna siya ng mga ito na makapag-isip-isip. Naputol naman ang kanyang pagmumuni-muni nang magsalita muli ang dalagang lumapit sa kanya kanina. Nagpakilala ito bilang Sabel at matapos ay itinuro niya naman ang lalaking lumapit rin kanina sa kanila. Ang pangalan ng lalaki ay Nato, ang kanyang pangalawang kapatid. Matapos nga nilang maglakad ng mahigit 1 oras, ay natunto nila ang isang maliit na bayan. Namamanghang inilibot ni Maria Labo ang kanyang paningin sa buong lugar. Nagulat siya nang biglang sumara ang naglalakihang pader sa kanyang likuran. Pinaliwanag naman sa kanya ni Sabel na ginagawa nila iyon upang magsilbing proteksyon laban sa mga masasamang tao. Matapos nito, ay hinatak siya ni Sabel papunta sa kanilang tahanan. Binigyan niya ng panibagong mga damit si Maria Labo at naghain na rin siya ng mga pagkain. Nang makaupo na sila ng maayos, ay bigla namang nagsalita si Sabel. Teka, ano palang ginagawa mo sa gitna ng gubat? Hindi ka dapat nagsusuot kung saan-saan. Alam mo ba, sabi sa ni Kuya, marami raw gumagalang aswang ngayon dahil kay Maria Labo. Nakalimutan kong tanungin. Teka, ano pala pangalan mo? Tumitig ng matagal ang dalaga sa kanyang kaharap bago sambitin ang mga katagang. Ang pangalan ko ay Maria Labo. Sa pagpapatuloy ng kwento, matapos nga sabihin ni Maria Labo ang kanyang pangalan, napatahimik ang dalagang si Sabel. Bumakas sa mukha nito ang pagkagulat at takot sa narinig. Mukhang malakas ang kutob ni Maria Labo na masama ang kakahantungan nito. Ikaw si Maria Labo? Kahit labag sa kalooban ni Maria, ay tumango lamang siya. Naluluha na ang kanyang mga mata kasi hindi niya akalaing makakarating sa ibang bayan at mga mamamayan ang kanyang nagawa noon. Akala niya ay magkakaroon siya ng tsansang magsimula muli sa panibagong bayan. Alam niya naman sa kanyang sarili na handa siyang lumisan kung hindi siya tatanggapin ng mga taga Santa Rosa. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, biglang tumayo sa pagkakaupo si Sabel at niyakap siya nito. Matapos ang ilang segundo ay lumayo na ang dalaga at ngumiti sa kanya.
Ipinaliwanag niya na marami nagsasabing siya ay isang masamang aswang pero hindi siya naniniwala rito. Kung siya ay isang masamang aswang, dapat inatake na niya ang kanilang grupo noong sila ay unang nagkita pa lamang. Ngunit hindi niya yung ginawa. Siya ay naipagkaibigan sa mga ito. Naniniwala si Isabel na siya ay isang mabuting tao na may kapangyarihang ipagtanggol ang buong mundo. Gayunpaman, sinabi ni Isabel na makabubuting wag muna ipaalam ito sa ibang mamamayan dahil hindi lahat ay tanggap ang kanyang pagkatao. Lahat, maliban sa kanyang Kuya Nato. Si Kuya Nato ay naniniwalang mabuti si Maria Labo, kaya naman pabor sa kanila kung ipapaalam nila ito sa kanya. Siya rin ay kinikilalang leader sa buong bayan nila, bagamat meron silang alkalde na namumuno sa bayan. Siya ay mas tinatangkilik ng karamihan kumpara sa alkalde. Nagulat naman si Maria Labo kasi hindi niya inaasahan na hindi matatakot ang dalaga sa kanya. Parang tinatanggap siya nito kahit na marami siyang narinig na masamang bagay sa babae. Nabasa naman ni Isabel ang iniisip ng dalaga kaya sinagot na niya ito. Ipinaliwanag niya na meron siyang kuyang nakasaksi ng mga ginawa ng dalaga para sa bayan ng San Miguel. Bakas naman sa mukha ni Maria ang pagtataka. Tatanungin na sana niya si Isabel nang dumating si Nato. Umupo si Nato sa kanyang harapan habang marahang hinawakan ng peklat sa mukha ni Maria. Hindi ka madaling makakalimutan dahil sa sugat sa iyong mukha. Isa ako sa mga batang naligtas mo noon sa kamay ng mga demonyo. 15 taon na ang nakalilipas. At itong nakababatang kapatid ko, si Isabel, isa rin siya sa nailigtas mo. Hindi makapaniwala si Maria na 15 taon na pala ang nakalilipas nang mangyari ang kababalaghan sa San Miguel. Nagpatuloy ang pagkikwento ng magkapatid kay Maria Labo. Ipinaliwanag rin ni Nato na lahat ng mga kasama niya sa bayan ng Santa Rosa ay mula sa iba't ibang nayon kaya para sa kanila, hindi sila naniniwalang si Maria Labo ang nagtanggol sa bayan ng San Miguel noong mga panahon na yun. Galit ang karamihan sa kanya kaya napagdesisyonan nilang itago muna ang katauhan ng dalaga. Bukod pa roon, ipinaalala rin ni Nato na hindi si Maria ang nagdala sa bayan noon ng mga demonyo kundi siya ang nagpalayo sa mga ito noon. Hinahangaan niya si Maria Labo. Naputol ang kanilang pagkikwento nang ipinaalala ni Isabel na kailangan nilang dumalo sa pagpupulong mamayang gabi kung hindi sila ay mapaparusahan. Nagtataka man ay sumunod na lamang si Maria Labo sa kanila. Nang sumapit na ang alas 7 ng gabi, sila ay lumabas ng bahay at nagtungo sa plaza kung saan nagaganap ang meeting tuwing gabi. Lahat ng mga mamamayan ay nakapila sa isang linya habang nag-aabot ng pera sa lalaking may hawak-hawak na palayok. Sinabi ni Isabel na tuwing gabi ay nangongolekta ang alkalde ng sapilitang donasyon para sa pagpapaganda at pagpapatibay ng seguridad ng bayan. Nag-abot siya ng kaunting barya kay Maria upang meron itong maabot. Agad silang pumesto sa gilid nang sila ay natapos ng magbigay ng donasyon. Bago pa tuluyang maubos ang taong nakapila, ay biglang sumigaw ang alkalde. Walang naibigay na donasyon ang lalaking nakapila kaya naman sampal ang inabot niya mula sa mayor bago siya dakpin ng mga tauhan nito at ikulong sa hawla. Gayunpaman, pinili niya muna magmasid bago gumawa ng aksyon dahil meron siyang nararamdamang kakaiba. Ngayon niya lamang napansin dahil na rin sa sayang nararamdaman kanina noong sinama siya ni Isabel. Bagamat gusto niyang tanungin ang dalaga sa kakaibang tradisyon na ito, ay pinili niya na lamang na mag-obserba sa kung ano nga ba ang meron sa bayan na ito bago gumawa ng konklusyon. Habang nag-iisip ay napadako ang kanyang tingin kay Nato. Nakalukot ang noon nito na para bang nagagalit habang nakatitig sa lalaking nasa harapan nila. Maya-maya pa ay lumingon sa kanya ang lalaki.
Nang magtama ang kanilang tingin, ay biglang ngumiti si Nato. Sa pangalawang pagkakataon, naramdaman ulit ng dalaga ang emosyon na matagal niyang hindi nadama. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at pinakiramdaman. Tumitibok ang kanyang puso habang nakatitig sa ngiti ng lalaki.